Good evening po sa lahat ng family, friends, relatives, loved ones, lahat po ng nagmamahal kay Papa Juancho Rivera. Ako po si Jason Rivera, pangalawang anak po ni Papa Juancho. Tapos kasama ko po ang aking wife na si Ina po. Alam niyo po, sobrang hindi ko po inaakala na gagawa kami ng ganitong klase ng video. Nakakalungkot lang po na ito yung time na gagawa kami ng video tapos sa ganitong paraan pa na i-remember natin siya na sa makabilang buhay or sumama na po kay Jesus. So, how do I describe si Papa po? Si Papa ay nakilala ko po siya bilang mapagmahal na father sa aming magkakapatid. Tumayo po siya bilang parent. At the same time, simula po nung nawala si Mama, ramdam po namin yung hirap na nag-serve siya as a father and a mother at the same time. Napaka-stricto po niyan, tsaka God-fearing. Lahat po kaming magkakapatid, lumaki po sa kanya na may takot. Kami nga po sa bahay namin, basta po sumigaw na po yan, nagtatago na po kami lahat dahil alam po namin na kahit wala po kaming ginagawang kasalanan or pag nakita lang po kami, parang madadamay na kami lahat. Palagi po niyang pinapaalala sa amin na magsimba kapag magpasalamat sa Diyos, pag nag-birthday, may mga celebration, palaging huwag kakalimutan na mag-thank you kay Lord. Sa oras ng kagipitan, problema, walang ibang hihilingin or pagdadasal, kundi ilapit sa Lord. Ayun lang po, palagi lang po niya kaming nire-remind na laging magkakaisa, kaming magkakapatid dahil pagdating sa dulo, at the end of the day, kayo ring magkakapatid ang magdadamayan sa mga problema. Na ito na nga po ang isang mabigat na pagsubok na hindi ko po inaakala na mararanasan namin ulit. At ngayon po sobrang lungkot dahil ngayon ko lang po may experience na yun po yung pakiramdam nga na magiging ulila. Iniisip ko na lang po na siguro nasa US lang po si Papa, kaya lang kahit po ganun kasi hindi kami ganun ka-open po, pero palagi niyang pinaparamdam yung presence siya po kahit mas malayo siya. Share ko lang po na experience kay Papa na hindi ko makalimutan is yung in-open up ko po sa kanya, shinare ko na ayun nga po na pabiro ko siya, kasi hindi ko po alam kung paano ko i-approach si Papa na magiging lolo na po siya. Sinabi ko sa kanya na magiging lolo na siya, na at the back of my head takot ako na aminin dahil baka hindi ko alam kung anong i-approach niya. Siyempre una po nagalit dahil siyempre unexpected or pero lumipas po yung isang gabi lang. Sinabi ko sa kanya ng gabi, kinabukasan, tinanong niya ako anong plano. Sabi ko po wala pa akong pera, pero nandiyan po siya nakasuporta. Sinabi niya sa akin na ipipilit na maano yung wedding kasi ang importante daw po dyan, hindi naman yung celebration. Ang importante daw po mabasbasan ni Lord yung may start namin na family tsaka yung magiging bagong part po ng aming family na nairaos naman po namin. Ayun po sa mga teachings and reminders ni Papa na sabi ko naman na po earlier na matuto lang pong laging maging mapagpakumbaba, maging mabuti sa kapwa. At kung ano man po yung mabuting gagawin mo sa kapwa mo,
babalik din naman sa iyo. At yan, magmahalan at magtulungan, lalo na po yung mga magkakapatid. Magpursige, magsumikap, dahil tayo rin naman po ang gagawa ng sarili nating mga tadhana at kinabukasan. Alam ko nandiyan ka lang palagi. Malimit ko lang sabihin sa'yo na kasi hindi naman tayo ganun na showy, pero thankful din ako sa maikling panahon na open up din natin yung mga gusto nating sabihin kahit hindi direct, through prayers. Naramdaman naman namin na mahal mo ka, at ganun din naman kami sa'yo. Sayang lang, gusto ko pa namin makasama. Hindi mo man lang na-enjoy yung retirement mo. Hindi mo man lang na-enjoy yung makasama mo yung mga apo mo. Kaya lang, basta nakikita ka naman namin na masaya ka dyan. Nung nandiyan ka sa US, feel namin, masaya na rin kami. As long as nakikita namin na masaya ka at saka nag-enjoy ka, masaya na kami dun pa. Kaya sobrang thankful kami, nakasama ka pa namin nung nagpunta kami nung 2 years ago dyan sa US. Sobrang alam ko, kahit hindi mo pinapakita sa amin, alam ko sobrang happy ka na nakasama mo kami. Ganun din naman kami. Kaya thank you kay Lord, at least napagbigyan kami ng opportunity na makasama ka. At nakasama ka pa namin ulit sa mga huling sandali mo. Kahit na sandali lang yun, at least nabigyan tayo ni chance ni Lord na makapag-reconnect. Palagi na lang po kapag December, pag nakikita ko kasi yung mga songs ni Papa. Kahit noon naman nakikita ko na po. Kaya lang kasi ayoko lang, hindi kasi pinapakita sa kanya na nalulungkot kami or naiingay. Lalo na yung pag kinakanta yung Perfect Christmas. Palagi ako naiiyak noon kasi hindi naman kami used na nag-Christmas na magkakaiwalay. Tapos nakikita namin siya na sinasabi niya yung mga hirap niya. Knowing him, hindi naman siya ganyan. Sobrang business-minded po niyan si Papa eh. Hindi po yan. Hindi siya naniniwala na aasenso ka or magtatagumpay ka sa pagiging empleyado. Hindi po yan. Hindi siya naniniwala na aasenso ka or magtatagumpay ka sa pagiging empleyado. Palagi niya po yung idinidiin sa amin na magkakapatid. Pero sinabi namin, dadating din yung time pa, marirealize mo rin na hindi naman pare-parehas lang. Nakita rin naman po niya na nag-iiba-iba rin ng ang generations, at na-appreciate niya rin at na-prove din po niya sa sarili niya dahil ano po ba ang ginawa niyang kabuhayan nung nandiyan po siya sa US. Nag-i-empleyado rin po siya, naitaguyod naman po niya yung sarili niya at na-enjoy po niya yung buhay niya. Nagte-thank you po ako ng sobrang dami po sa lahat ng kapamilya, kaibigan, kamag-anak po na tumulong, nagmahal, nagmalasakit kay Papa through ups and downs, and lalo na po sa mga times na kailangan niya po kasi palagi po niya yung sinasabi sa amin kahit hindi po namin nalalaman. Yun po ang pinaka weakness po niya or pinaka greatest fear niya, yung magkasakit mag-isa at mamatay mag-isa. Palagi nga po yung sinasabi sa amin kasi kami po ang living witness kung paano po minahal ni Papa, inilagaan
ang mother po namin, sabi niya po, sana pag nagkaroon din siya ng companion in time, sana siya naman din po ang maalagaan. And the witness po namin yung lahat kay Tita Cecil. Sobrang thank you po, Tita Cecil, sa pagmamahal. Ramdam po namin yung sacrifices nyo, yung patience nyo po, yung unconditional love nyo kay Papa. Parang wala na po kami makikitang kagaya nyo po sa present na mundo na to. Sobrang thank you po, Lord. Binigay niyo po si Tita Cecil kay Papa na naging lifetime partner ni Papa kahit short period of time. Pero kapag nakita namin si Tita Cecil sa tender love and care na pinrovide niya, pinakita niya, para bang ang tagal na nilang magkarelasyon, parang more than 20 years silang nagkasama. Parang nakaka-inspire, parang nakaka-believe, parang nakaka-motivate na sana ganun din po ang gusto namin. Kami bilang mag-asawa, matularan din po namin yung ganun. Sa mga kaibigan po ni Papa na kasama po dyan, mga drivers, kila Tito Mike po, and sa wife po niya, kay Tita, thank you po sa pagmamahal nyo kay Papa, na may mga times na down siya, na ko-comfort nyo po siya sa mga samahan nyo, sa mga gatherings nyo. At the same time, sabi nyo nga rin po, parang nyo ng kuya si Papa na nagpapayo at nag-a-advise sa inyo. Sana wag po natin kalimutan si Papa, tsaka yung mga turo and advice na binigay po niyo. Lahat po ng nasa church, sa face-to-face church, sobrang salamat po sa inyo sa pagmamahal kay Papa. Lalo-lalo na po kay Pastor Jesse, kay Tita Gloria, kay Tita Eleanor. Sobrang thank you po. Tatanawin po namin tong utang na loob sa inyo. Lahat po ng tulong na binigay niyo po kay Papa. Hindi po namin ito makakalimutan. Maraming salamat po.